Hello mga engineers. Narinig bang boses ko? Hello mga engineers. Narinig bang boses ko? Ayun, thank you so much sa mga nag-respond. Okay, Yes so po. thank you so much no. So I have prepared here I have prepared no mga coaching problems related to structural engineering. So siguro no yung ibang mga subjects na tackle naman sa atin ng iba pang mga reviewers. So ngayon yung mga coaching ko actually ano lang counting reminders lang naman yung sasabihin ko sa inyo dito. Okay? So, hello again, no? Good morning, especially sa mga reviewees natin from Manila, Manila branch, Cebu branch, Baguio branch, and yan sa ating mga online reviewees. Okay? So, I think ready naman ang lahat. So, gutom na ba yung mga reviewees natin sa online? Ayan, yung mga nakaantabay sa FB group. Parang may gutom na ata. Sige, okay lang mga engineers. Counting tiis-tiis na lang, no? Kasi, ayan, madali lang itong ipapass ko ng mga problem sa inyo. Okay? So, I hope ready na kayo, no? And I will start now, okay? So, isa sa mga problems na sa tingin ko may chance lumabas, okay, is itong design ng hook reinforcement. Medyo matagal-tagal na itong mga engineers na lumabas, no? So, yung shear sa reinforced concrete column, halos lately, no, every board exam, lumalabas siya. Pero ito, matagal nang hindi na ibigay. So baka matripan ulit na examiner. So ano ba yung mga posibleng itanong dito? O ayan, so given yung dimensions ng column, pati yung detail ng reinforcement, concrete properties. So number one na pwedeng itanong is the required spacing of lateral reinforcement based on factored shear load. Okay? Yung pangalawang tanong, okay, pwedeng ipahanap dito yung spacing ng confining hook reinforcement in accordance with the code for seismic design. And yung last question na pwedeng itanong dito is the maximum spacing of the transverse reinforcement in accordance with the code for seismic design. Okay, so unahin nating sagutan itong required spacing of lateral reinforcement. So halos lahat naman sa atin familiar no, pag pinahanap kayo ng spacing ng shear reinforcement, ano bang ating formula? O di ba ito? Oh, the spacing based on shear is, yan, AVF YT lang times D over V sub S, di ba? Now, based on the given, the shear load is parallel to the x-axis. So, andi dito yung ating VUX, which is equal to 250 kilonewton. Okay? And di ba, yung ating AV or the area of the shear reinforcement or area of the transverse reinforcement is nakadepende yan sa direction ng force, di ba? Okay, from the figure, you can see that your AV is equal lang to 3AB, no? Okay? Now, ano naman yung ating effective depth? O sige paki-compute nga ng effective depth mga engineers. Tingnan natin yung mga nandito sa FB Live. O ano ba yung ating effective depth mga engineers? O di ba yung effective depth natin galing dito, okay, papunta dito sa centroid ng reinforcement na to. Okay? I hope na kikita niyo yan. Ayan. Yan, yung ating effective depth. And basically, 600 lang yan. Bawasan mo ng clear cover ng diameter ng stirrups or sa column diameter ng ties and kalahati ng diameter ng bar or we have 537.5 millimeters. Okay? Now, for the value naman of VS, okay, kailangan dumaan ka muna dito, no? Okay, your VS is equal lang to V over V minus V sub C. And, di ba mga engineers, paano ba natin kinukuha itong V sub C? Okay, to get V sub C, ito yung kailangan yung tandaan ha. Okay, makinig mga engineers. Ito yung kailangan yung tandaan. Sa pagkuha ng V sub C, tingnan nyo maigi kung may given ba or wala na allowable concrete shearing stress.
Okay, tingnan nyo kung meron bang given na allowable concrete shearing stress. Ayan, so dito sa problem, may given naman na allowable. So di mo na kailangan i-apply yung code provision dito about the shear capacity ng concrete. No, so siguro yung iba memorize yung V sub C equals to 0.17 lambda square root of F C prime BW times D. Okay? Pero pag may given na allowable concrete shearing stress, no need na to use that code provision. Okay? Pag may given na allowable concrete shearing stress, pwede ka nang dumiretso dito. Okay? Pwede ka nang dumiretso dito. So, para makuha natin yung B sub C, ayan, allowable shearing stress lang times BW times D. Alright? Okay, substitute na lang natin yung BW dito. And our BW is ito. Okay? This is your BW, which is equal lang to 400. And okay, ang ating V sub C is, ayan, 1,000 or 163,400 kilonewton. Now, substitute mo na lang yung VU na 250, no? Okay, yung gagamitin natin na fee is 0.75 and ayan yung ating value ng V sub S. Tingnan nga natin yung mga naka or nanonood sa Facebook Live if ayan nagko-compute na sila. Ayan, alam na kaagad pala nila spacing, no? So may VS ka na and ayan, substitute mo na lang yung mga values. So ayan, yung spacing is 204.94 mm. Okay, ganito mga engineers ha. Kaunting paalala lang. Pag pinahanap kayo ng required spacing, kailangan mo ba siyang i-check sa maximum spacing? Tingnan natin yung reply ng mga engineers natin. Ulitin ko ang tanong nga, pag ang statement sa problem is required spacing, kailangan pa ba natin siyang i-check sa maximum spacing? Okay, tama yung mga sagot dito, no? Actually, hindi mo na kailangan i-check. Pag sinabi na required spacing, is spacing lang, no? Kung ano yung lalabas na theoretical, okay na yon. Okay? Okay na yon. Piliin mo na kaagad yon, okay? So, pag sinabi lang na examiner na check the maximum spacing, dun ka lang talaga magche-check ng maximum spacing. So, I hope clear tayo doon, no? Ayan. So, tama naman yung mga responses ng mga nasa FB Live natin, no? Okay, so proceed tayo dito sa number 2. Okay, for number 2, we have to determine naman the required spacing of confining hook reinforcement. Okay, for this problem, baka i-attach ito ng examiner, mga engineers, no? Baka i-attach ito ng i-attach ito ng examiner. And first step, kung gagamitin mo itong provision na to is, of course, i-check mo muna kung anong type ba ng column view.
Ayan, I am back. Hindi ko kayo iwanan, no? Relax lang kayo dyan. So, narinig ba yung boses ko ng clear? Hello, mga engineers. Klaro, sir. Okay, so, ayan. Balik tayo dun sa problem natin kanina. Okay, so yung second question dito mga engineers is, ayan, pinapahanap yung spacing ng confining hoop reinforcement, no? Okay, now in getting the spacing ng confining hoop reinforcement, as what I have said kanina, yung first step mo is of course, i-check kung anong type ng column ang dinidesign mo, di ba? So sa case na to, we have a rectangular column, kaya the applicable na provision is etong nandito sa first row no, ng ating table. Okay? So second step is check mo kung ano yung FC prime ng concrete. And di ba, from the given FC prime, obviously less than 70 yan, di ba? Kaya ang pipiliin natin or ang gagamitin lang natin dito na provision no para makuha yung spacing is ang gagamitin lang natin dito na provision para makuha yung spacing is ito at saka ito. Okay? Itong pangatlong formula, don't worry kasi di naman natin magagamit yan. So though walang given na P, yung FC prime natin hindi naman masasatisfy itong condition na to, di ba? Kaya dalawang formulas lang ang gagamitin natin. Okay? So ngayon, para mas mabilis, tingnan na lang natin kung sino ba yung mas malaki dyan sa dalawa, di ba? And kung sino yung mas malaki, yun yung mag-govern, right? Okay. So, yung unang formula na nakalagay is ito. Okay? So, again tandaan nyo lang yung definition nito. Yung AG dyan is the gross area ng ating column. Your ACH here, tandaan nyo, no? This is the area of the column core. Okay? And when we say column core, di ba, babawasan mo lang naman ng cover yung ating concrete column, di ba? So, may given naman na clear concrete cover which is 40 millimeters. Okay? So, may FC prime, may FYT.
And let's try to substitute that values. Okay? So we have 600 by 400 for the gross area. For the column core naman, we have, ayan, 520 by 320. Alright? And check natin yung value ng ASH over SBC. Ano, parehas ba tayo ng nakuha na values? Ayan. O, same. Now, yung pangalawang formula naman is ito. Okay, we have 0.09 FC prime or over FYP. O, pakicheck nga mga engineers, ano naman ang value nyo dito? Ayan, 20.7 to 75. Or ayan, we have 0.006774. Parehas ba tayo? And from the code, di ba? Or according to the code, kung sino yung mas malaki, hindi yun yung mag-govern. So technically, ang gagamitin natin dito, okay, to get the spacing is ito. Okay, ngayon mga engineers, ano ba tong ASH na to? Ano ba yung ASH? Ano bang definition natin dyan? Well, according to the code, your ASH is the total shear reinforcement. And remember kanina, ang ating shear force, di ba, parallel siya to the x-axis. So, andi dito yung ating VU, and as you can see, no, the number of legs na parallel sa ating VU is, tingnan nyo, ilang legs ba? O, di ba, parallel to. Okay? Parallel din to. O, pati ito. Okay? Kaya dito we have 3 times area ng bar. Okay? And sige, try na natin ilagay yan dito, no? We have 3 times AB, and by the way, etong B sub C. Okay, this B sub C. Iba kasi ang notation nito mga engineers sa 2010 at saka 2050, 2001. Sa 2001 at saka 2010, ang B sub C na yan, nakalagay yan as H sub C. Okay, pero pagdating sa 2015, ayan, B sub C na yan. And sa 2010 at saka 2015, ay sorry, 2001 at saka 2010, ang reference kasi nitong H sub C is naka ano yan, center to center. Okay, center to center. Pero sa board exam, 2015 naman ang gamit. And itong B sub C na to, ang reference natin dito is outer to outer. Okay, distance ng ating reinforcement. So if this is your VU, okay, if this is your VU, eto, okay, yung ating B sub C is eto lang, no? O, galing dito, papunta dito, or equal lang naman yan to 320 millimeters. Okay, and what is the value of spacing mga future mga engineers na, no? Ilang araw lang, engineers na kayo. Okay, ano ba nakuha yung value ng value ng S or spacing? Okay, I hope pares tayo na nakuha, no? We have 73.71 millimeters. Okay, and pag pinahanap required spacing ng confining hoop reinforcement, okay, pag pinahanap ako spacing ng confining hoop reinforcement, again, kunin nyo is the theoretical. Okay, so for number 2, ang ating sagot dito is, ayan, 73 millimeters. Ayan. So, kailangan lang alam nyo mga engineers yung definition ng mga nilalagay natin dito ng mga parameters. Okay? So, ayan, pare-pares nakakuha ng 73.71. So, ganun na lang para mas mabilis. Pag required spacing, again pag required spacing ang pinahanap o required spacing ng confining hoop reinforcement, ito kaagad, no? Yung tingnan nyo. Okay? Check nyo kung less than 70. Pero parang bibigyan naman magbigay ng greater than 70. Kaya usually ang nagagamit mo lang talaga na formulas are these two. Okay? And sa nagtanong about kung binibigay ba yung formula, don't worry kasi itong table na to, just in case magbigay ng tanong sa examiner about this topic, the design of hoop reinforcement, ibibigay naman ito. Importante lang alam niyo talaga paano gamitin. Okay? Ayan. Huwag kayong mag-alala ibibigay naman to. Hindi nyo kailangan to i-memorize talaga.
Okay, so I hope clear tayo doon ha. Now, okay, dito tayo sa pangatlong question. O, dito tayo sa pangatlong question, mga magagaling na mga engineers. So for number three, we have to determine naman the maximum spacing of the 10 mm diameter transverse reinforcement in accordance with the spacing limits of the code for seismic design. Sa pagkuha naman ng mga sa pagkuha naman mga engineers ng maximum spacing, ang i-apply natin dyan na provision is ito. Ayan, kita nyo to. Ayan, the spacing of transverse reinforcement shall not exceed the smallest of these three. Alright? Ayan. So, pwede, 1/4 ng minimum column dimension. Pangalawa is 6 times the diameter ng smallest longitudinal bar and your SO. Gamit ito, no? Pwede natin makuha yung value niya. Okay, now may technique dito mga engineers. Okay, may technique dito mga feature engineers. 'Di ba kung titingnan mo yung ating dimension ng column, 400 by 600. Well, of course, ang ating minimum dimension is 400. So, from the first criteria, pwede natin sabihin na yung maximum spacing is 100, tama? Okay, and from the figure, kita mo naman, the diameter of the main bar is 25 mm. So, ang ating S-max pwede naman equal to 6 dB. Okay, 150 mm. And ito talaga yung medyo matrabaho dito, mga future engineers. Ito yung matrabaho dito, yung pagkuha ng SO. Di ba? Pero di ba, according to the code, may limit itong SO na to. Okay, the value of SO is nasa pagitan ng 100 or 150 millimeters. Okay? So, dito, kahit mag-compute kayo, ano bang manonotice nyo? Di ba, pag mag-compute ka ng SO, kung may limit ka na dito na 100 to 150, ang mag-govern pa rin dito is alin ba? Alin bang value? O 'di ba ang sabi sa code, kung sino yung pinakamaliit dito sa tatlo, yun yung mag-govern. Okay? The list of the three governs. So, kahit wag mo nang computein yung SO, pag 400 ang minimum dimension, automatic na to. Okay? 'Di ba kasi kahit mag-compute ka pa ng SO, 'di ba? Halimbawa, may makuha ka ditong certain value, ang lalabas is greater than 100 but less than 150. Or let's say, nasa pagitan ng dalawang values na to. 'Di ba? Parang useless kung i-compute mo pa to. I hope na gigets nyo yung idea ko dito. Okay, totoo ba sir na nag-govern lagi yung 1/4 H-min in any instances? Well, depende siguro sa dimension yan. Okay, hindi ko pwede masabi na always, no? Depende yan sa dimension ng column. O siguro pag malaki na masyado yung dimension, di ba? Eh di lalaki din yung 1/4 ng minimum dimension. Di ba? So, depende pa rin yan sa dimension, okay? So sa case na to, again, I hope na-get nyo yung idea kahit mag-compute ka pa nito. Wala ka pa rin, wala namang to. Kumbaga, ang ending ang mag-govern pa rin is this, di ba? Kasi list of the three, ito 100 na kaagad, ito may limit ka 100 to 150, di ba? And siguro yung HX, sabihin ko na lang din sa inyo, just in case na ibahin yung dimension ng column. Di ba, ano bang definition ng HX dito mga engineers? Okay, take note, the HX is the maximum spacing, okay, ng ties or confining hook reinforcement. Or ito yan, mga engineers. Okay, ties or confining hook reinforcement. Ito yan, yung HX, no? Pwede ito, di ba? From center to center yung HX. Pwede ito, ayan. Pwede natin tong iset as HX1. Tapos pwede rin ito. Okay, again na ang HX mga engineers is ano yan center to center. So, I think ito alam niyo naman paano kunin to, no? Di ba? Halimbawa dito, sige nga, ano bang value ng HX1? Yung HX, ito yan ha. Ayan, nakikita niyo naman sa drawing. Center to center yan ng lateral ties or confining hook reinforcement. Okay, halimbawa dito, gusto mong kunin yung HX. O di ba mga engineers, etong
center to center distance ng reinforcement or ng main reinforcement rather or the main bars, equal lang naman ito to, di ba, 600. Bawasan mo ng 80, dalawang cover, di ba? Minus 20 for the clear cover, di ba? Ay, sorry, for the diameter ng lateral ties, minus 25. So, ano ba tong distance na to? Ano ba tong distance na to? Sige nga, pakuha mga engineers. Ilan to? Ilan to? Galing dito sa center ng reinforcement, papunta dito sa center din ng outer reinforcement. 520, 500, okay, minus 25. Okay. Sige, check nga natin ha. Ah, ayan, medyo delay pala kasi yung ating Facebook Live. Kaya hindi, ano, parehas tayo ng, ayan, ayan, medyo, ayan, delay din yung sagot, no? Okay, so itong distance na to, di ba? 158 lang naman yan, 0.33. Di ba? Kasi ito, 475. Okay, divide mo lang sa 3. Okay, yung HX1 dyan, of course, 158.33 lang plus. Okay, plus 25. Okay, plus 25 mm plus 20 mm or this is equal lang to 203. Okay, 203.33 millimeters. Tama, no? Okay, tama. 158.33. So, yung HX2 naman, yung HX2, oh, I think ito kayang-kaya niya rin ito, no? O, kayang-kaya niya na kunin yan. Ito lang, distance ng center ng lateral ties na to or ng confining of reinforcement at saka itong cross tie. Okay? So, pero kahit computein mo yan, mga engineers, no? Since 400 nga lang ang least dimension, parang useless pa rin to, okay? So, ang tip ko lang dyan, gawin nyo lang ito pag, ayan, yung dimension is na iba. Especially kung lumaki na, no? Sa 400 by 600 millimeters, okay? So, for number 3, okay, the S maximum for the confining hook reinforcement is 100 millimeters. Okay? Now, let's proceed to another problem. Ito, magagaling na kayo dito. Alam ko, no? Kasi, ayan, marami na rin sa inyo naturo talaga about footing. So, ang twist lang na nilagay ko dito sa problem na to mga engineers. Okay? Ang twist lang na nilagay ko dito sa problem na to is, ayan, naglagay ako ng moment about the y-axis. O, yan, meron tayong moment about the y-axis. So, ito yung mga tinatanong. Okay? Ito yung mga tinatanong. Una, the maximum punching shear stress. Ay, wait lang. Balikan ko lang yung last problem. Sabi nila 193.33 ata. Okay. Ay, oh, tama, tama kayo, tama kayo, tama, 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 tama. Delete ko na lang to. Okay, dapat ang yan mo dito is hindi 20. Okay, dapat 10 lang ito. Sige, paki-correct na lang mga engineers. Okay, pero ayun na nga, regardless kung ano yung makuha mong value, hindi pa rin naman to ang mag-govern. Kaya parang, ayan. Okay lang din naman, at least alam nyo paano kunin to ha. Pero yung HX dito mga engineers, kung sino yung mas malaki sa HX1 at saka HX2, yun yung gamitin nyo as HX. Alright? Kasi nakalagay naman dyan, no? Maximum spacing, no? Okay, kayo na lang bahala kumuha ng HX2 mga engineers. Okay, so balik tayo dito sa next na situation. So, ang twist lang naman na nangyari dito, mayroon ng moment na nag-act. Okay? Meron ng moment na nag-act about the y-axis. Okay, so sa unang question, we have to determine the maximum punching shear stress due to axial load only. Well, itong problem na to, pag lumabas, maximum punching shear stress ang pinapahanap. Tandaan nyo ha, nabanggit na rin ito sa inyo kahapon na dapat kunin mo dyan is the nominal, di ba? Nominal punching shear stress, okay? So ito, medyo okay-okay na kayo dito. Di ba? Ang gagawin mo lang naman dyan, halimbawa, okay, this is the footing. Since naka-specify naman na due to axial load only,
edi yung action load lang talagang i-consider mo, di ba? So, yung critical section natin, alam nyo naman yan, nasa D over 2 lang yan from the faces of the support. Di ba? Ayan. Okay. So, isolate natin yung ating critical section. Nandiyan dyan yung column. Ito yung PU, di ba? Tapos dito naman yung QU. Okay? Oh, and to get the punching shear stress, this is basically VU lang divided by phi D sub O times D. Okay, so yung VU natin, di ba? Equal lang naman yan to PU minus o itong total pressure sa ilalim. O ito C plus D. Itong side na to is C plus D. Square yung ating column ha, kaya the area kung saan nag-act yung Q is C plus D squared lang. Alright? And this will give us, by the way, no, before we get VU, o yung QU muna. So, yung PU, di ba, 1.15 lang naman yan. Tsaka 2.5 by 3, kaya meron kang QU na 200 kilopascal. Okay? O, yun yung makukuha natin na VU. Okay? Yung ating PU, by the way, yung ating PU, as you can see, the problem is 1,500 kilonewton. Ayan. Ito, 1.5 ito. So, pares ba tayo na nakuhang VU? Ayan, ang bibilis nyo pala. Ayan, wala pang VU, pero may ano na, punching shear stress. So, very good. Ayan, tama kayo, 1.32 megapascal. Okay, di na natin kailangan pa umaba dito kasi magaling na kayo dyan. Tama? Ayan, ready na talaga mag-board exam yung mga engineers natin. Proceed tayo sa next na question. So, ito yung kailangan, ito yung medyo critical dito sa problem na to, no? Okay, for number 2, we have to determine the maximum, okay, maximum wide beam shear stress due to the given footing loads. Ito yung medyo, kumbaga, yung level of difficulty medyo mataas-taas compared dun sa mga binigay niya na mga previous problems. Okay, sa previous board exams. Okay? So if you're going to get the maximum wide beam shear stress, di ba, kung square yung ating footing, kahit saang side ka tumingin, pare-parehas lang yung makukuha mo na shear stress, di ba? Okay? Kung by the way, no, kung square lang ang ating footing at saka action load lang, kahit saang side ka tumingin, pare-parehas lang ang makukuha mo na value. Pero sa case na to, this is a rectangular footing, ha? Rectangular to. O, rectangular, tapos meron pang moment na nag-act about the y-axis. Okay? So technically, mga engineers, dalawang cases talagang i-check natin dyan. Pwede dito mag-occur yung ating maximum wide beam shear stress. Pwede rin dito. Okay? Dalawang side yung i-check mo dito, ha? O, yung iba may mga sagot na 0.56. Sigurado kayo dyan? O, pag binaliktad daw yung 0.56, 0.65. Kaya yun na lang din ang sagot. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga. Okay. Sige. Kung may moment, mga engineers, yung ating footing, oh, yan yung moment nag-act siya about the y-axis. Ha? About y-axis. So kung merong moment ang ating footing, of course may mako-compress, may matitension na side. Kaya ayan, concentric naman yung footing, kaya assume natin na trapezoidal kaagad yung ating ano dito, pressure diagram. And 'di ba para makuha mo yung Q diyan, okay, gagamit ka dito ng combined stress formula, P over A plus MC over I, no? O, yan yung minimum. Oy, mga engineers, ang i-square mo dito ha. Okay? Yung B natin. Kasi ito yung magro-rotate na side. Kaya nilagay ko dito DB squared. I hope di kayo malito ha. Okay? Huwag nyo tandaan kasi yung formula 6M over BD squared. Tandaan nyo yung yung naka-square doon, o regardless kung ano man yung variable, yun yung nagro-rotate na side, di ba? So, yan yung Qmin. Ito naman yung ating Qmax. Parehas ba tayo? Ano, parehas tayo? Uy, ayan, may mga sagot na kayo. 0.56. So, yan yung ating Qmin and then Qmax. And check natin yung ano, isang side muna. So, dito muna tayo mga engineers. Ayan, dito muna tayo mag-check ng wide beam shear stress. Okay? So, etong dimension na to,
'Di ba, ano lang bang value nito? O tawagin natin tong x sub 1. Okay? Ito is 0.6 ha, ang column dimension. So 2.5 minus 0.6 is 1.9. Divide mo by 2, this is 0.95 meters. Tama? O tapos itong distance na to, 'di ba? This is your effective depth or your x1 here is your d by the way ha is 0.35. Kaya ito is 0.6 lang. Tama? Okay. Now, so wag lang kayo mag-memorize ng formula, intindihin niyo talaga ng maigi ha. So, para mas madali guys, ganito na lang. Itong video na to, tandaan nyo, yan lang naman yung volume ng pressure prism or pressure diagram. Okay? O, check natin yung pressure diagram dito ha. Ang i-consider lang natin dito mga engineers is hanggang dito sa critical section na to. Okay, pagdating dito, 'di ba, iba rin yung stress. O sige, try natin na isolate yung pressure prism. Ito 'yan. Okay? So ganyan yung ating pressure prism. Ito yung Q maximum. Okay? Ito naman yung ating Y. O, mga engineers, pakikuha nga ng value ng Y. Okay, pakikuha nga ng Y. O para mas mabilis tayo, pwede kang mag-mode 3 to na lang dito. Kung ayaw nyo mag-mode 3 to, pwede naman ratio and proportion. Okay? So, pwede naman ratio and proportion. Pero ako gagawin ko para mas mabilis, edi mag-mode 3 to na lang ako. Okay? So, start tayo dito sa dulo. O dito sa left end. No? At x is equal to 0. This is 142.4. And pagdating naman dito sa right end, 2.5 yan. And we have 257.6. Okay, ano ba yung value ng y na to mga engineers? O, tama, 229.952 or pwede rin. Di ba galing dito papunta dito, this is equal lang naman to 1.9 meters, di ba? O your y is 1.9 y hat lang. Okay, tama yung 229.952. Ayan, gagaling ng mga engineers natin. Talagang ready na for the board exam. Okay, so that is your y. And for the value of VU, let us get the volume lang nitong pressure prism na to. Na-imagine nyo ba siya mga engineers? Para siyang trapezoidal na prism. Right? Okay, so ito yung ating y. Ito 229.952. Ito naman yung 257.6. So pag kinuha natin yung volume nito, by the way ha, ito yung 3 meters na side. Ayan, ito yung 3 meters ha. Ito naman is 0.6. O yung volume niyan is area lang ng trapezoid. 229.952 plus 257 o times 0.6. Okay, 0.6 itong side na to ha. Tapos ito naman is 3. Okay, your QU is, bakit? Ay, sorry, your VU is, tama ba tayo? 438.79. Ayan, check natin yung mga nanonood sa Facebook Live. 438 point. Bakit? 731 point. Ang laki naman yan. Okay, this is your VU ha. Okay, and finally to get the stress. Okay, ang may stress dyan apart, mga engineers take note is ito ha. Ayan. So yung 3 meters mo dyan will be your BW, tapos ito naman will be your, baliktad pala, sorry. Hindi ito dapat yung lalagyan natin, okay? Kasi prism ito. Ang may stress dyan is ito ha, nandito dito. Itong area na to. Ayan. This will be your BW, tsaka ito naman yung D. Dyan lalabas yung 0.56 megapascal. Okay? Hoy, nominal ito ha, kaya meron tayong nakalagay na ano dito, fee na 0.75. Okay? Pero wait lang mga engineers ha. Siyempre, ang iisipin talaga dito ng karamihan, since meron ngang moment na nag-about Y, 'di ba? May moment na nag-about Y. So itong side na to, 'di ba, makukompress siya. Tama? Ito yung makukompress. Okay? Talagang isipin mo kung sino yung makukompress, ando doon yung malaking stress. Pero wait lang, mga engineers. Okay? Kasi pag chinek mo sa kabilang side, okay, pag chinek mo sa kabilang side, which is andi dito, okay, posible na mas malaki yung makuha natin. Check natin ha. Okay, so yan yung formula natin for the nominal wide beam shear stress. And to get the value of VU,
Okay, kukunin natin yung total force na mag-act dito sa area na to ha. Ayan, kunin natin yung total force. So at this point, 'di ba? Nandiyan dyan yung ating Q min. Tapos dito naman sa point na to, again, nandiyan dyan yung minimum at saka maximum kasi ang moment natin is about Y. So ito 'yan ha. Okay, this is your ito yung Q min, ito yung Q max. And ito namang part na to yung mapuputol. Okay, now, pag kinuha natin yung volume ng pressure prism dyan, di ba? Ano lang naman to? Area ng trapezoid, which is 142.4, or average nitong 142.4 at saka 257.6. Okay, multiply mo lang dito. Okay? Multiply mo lang yung area ng trapezoid sa haba niya na 0.85. Okay? Kaya ang lalabas naman na VU is, okay, 425 kilonewton. Now, alam mo naman yung area na may stress. 'Di ba? 25 times 350 at saka yung force. So pag kinuha mo to, itong wide beam shear stress, yan lalabas yung 0.65 megapascal. Okay, ganito ito yung nag-govern as maximum mga engineers kasi if you take a look at the footing, di ba, mas mahaba yung unsupported length kung magkakat ka dito, tama? Mas mahaba yung unsupported length if magkakat ka parallel to the shorter side, di ba? So, pag tiningnan mo itong section na to, manonotice mo dyan na yan, sa 3 meters na side, mas mahaba yung unsupported length, kaya mas malaki din talaga yung stress na mali-develop dyan. Alright? Or pwede rin na ganito. So, unang mapuputol itong mga engineers, itong mas maliit, kasi, di ba, mas maliit din yung resisting area. Tama? Kung maliit yung resisting area, edi mas maliit yung resistance. Tama? Okay, so nakuha niyo ba? 0.5, hindi 0.56 mga engineers ha. The correct answer is 0.65 megapascal. I hope clear tayo dito sa solution na to ha. Ayan, 0.65 megapascal. And for the last problem, how much additional moment daw can the footing carry without causing uplift of the footing? Okay, so to solve naman this last question, ganito lang naman yan. Para hindi magkaroon ng uplift yung ating footing, so dapat ang ating pressure diagram is pwedeng rectangular, trapezoidal, pwede na triangular. Pero, okay, ang pinapahanap dito is the maximum moment bago mag-uplift or magkaroon ng footing or magkaroon ng tension sa ating footing, no? Okay? So, if ganyan yung ating pressure diagram, walang uplift ito ha. Kumbaga, ito yung mangyayari kung i-maximize mo talaga yung capacity ng lupa. Alright? So, kung ganyan yung ating pressure diagram, so ang magro-rotate dyan by the way, is yung 2.5. So, dapat ang resultant ng ating soil pressure is mag-act at the middle thirds. Di ba? Okay? Or B over 3 from the right end. Okay, now, para makuha natin yung additional moment dito, yan kasi ang pinapakompute sa problem, no? Ayan. How much additional moment can the footing carry without causing uplift? Okay, so para makuha natin yan, daan tayo sa ganitong solution. Okay? So kunin muna natin dito yung overturning moment na magkukos ng ganitong pressure or pressure diagram. So yung RY natin dyan, wala namang ibang load na i-consider kundi yung column load lang. We have 1.5, okay, times 2.5 over 3. And this is equal to, yung writing moment natin, 1.5 lang times 2.5 minus the overturning moment. Alright? Okay, so ito yung overturning moment na magkukos ng ganitong pressure. And 'di ba dito kanina meron ka na kaninang moment dito na 180, 'di ba? Additional moment lang naman ang pinapahanap kaya i-subtract mo na lang 'yan diyan. Okay? And this will give us an additional moment of, ayan, 445 kilonewton meter. So tama, letter A, no? Ayan, may mga sagot na pala yung mga engineers natin. So, yun lang yung medyo
mga kumbaga mahabang solution na ipoproject ko sa inyo. Itong ibang mga problems, madadali na lang ito para sa inyo. No? Okay, ito mga engineers, kunting paalala lang ha. Reminders lang naman ito. Okay, kasi matagal-tagal na rin na hindi nagbigay si examiner ng problem about shear in circular column. Okay, sige. Let me read the problem. So we are given here a column 800 mm in diameter which is reinforced with 12 25 mm diameter bars and 12 mm diameter spirals spaced at 72 mm on centers. So ayan yung mga gagamitin natin na material properties and may given na allowable concrete shear stress. Okay, for number one, ano daw yung nominal shear strength provided by the concrete? O ano lang yung formula natin dito mga engineers? O di ba pag may given na allowable, diretso ka na agad sa allowable. Gamitin mo na to. Okay, diretso ka na sa allowable ha. So this will be allowable stress length times BW times D. Di ba? And, o ano to mga engineers, ano ba yung value ng BW? Pag circular ang column, di ba? Yung BW, you will take this as the diameter lang ng ating column. Okay? Diameter lang ng column. And for the effective depth naman, o tandaan nyo to ha, huwag nyo kalimutan to. This is 80% of, ayan, 80% lang ng diameter. Kaya dito yung ating V sub C, ayan, napakadali lang naman ito. 0.8 lang times 800 times the diameter which is 800 also. Or in kilonewton, what's the answer, mga engineers? Hoy, ang bibilis nila mag-solve. 460.8 kilonewton. Okay, tapos dito naman sa number 2, madali lang din to. O, paano natin kukunin yung nominal shear strength provided by the shear reinforcement? Kahit circular na ang ating column, tandaan nyo, applicable pa rin itong formula na to, which is AVFYT times D over S. O yung AV natin, di ba? Kung spiral yung ating column or circular yung column, ito yung ating, ayan, spiral, nandito yung main reinforcement. Yung AV natin dyan, di ba? Para di kayo mahirapan, take nyo na lang to as 2 times area ng bar. Right? Okay? So, nandiyan naman yung ating D, nandiyan na yung S. O, sige. I-substitute na lang, i-substitute nyo na lang yan mga engineers. Ano naman ang lalabas dito na VS? Antayin ko yung sagot ng mga nasa Facebook Live. Okay, what's the value of VS? In 0.8 of D. Paki-correct na lang mga, ayan, mga engineers. 0.8 of 800 mm. Okay, so dapat 0.8 of D ha. Okay, ano naman ang lalabas na VS? 552.9 o 92 kilonewton. So madali lang, no? Importante lang talaga dito itong provision na to. And pag nakalimutan mo yan, hindi mo makukuha yung tamang sagot. Okay, and for the last problem, for the shear stress in the column, okay, again pag shear stress lang ang pinapahanap, you should convert or you should express the stress in as nominal stress ha. Okay, so this is equal lang to VU over V times BW times D. Okay, so we have 800 kilonewton. Okay, divide mo to by 0.75. Your BW is 800. And yung ating D naman is 0.8 of 800. And ano naman ang lalabas na value dito mga engineers? 2.01 megapascal. Okay, so let us check if tama ba yung mga nakuha. Or, ayan, 2.08. Okay, tama yan, 2.08 megapascal. Ayan, madali lang to, no? So, sana lumabas sa board exam para may sure ball na kayo na 3 points. Diba? Okay, so yung ibang mga problems ko dito, mga engineers, mga ano lang, basic struct. Kasi mahilig din sa basic struct sa examiner. O, ito. Ano bang mga sagot dito, mga engineers? Oh, we have a bin that holds 3 cylinders
and each cylinder weighs 400 newtons. So the diameter of each bin is 500 and the width of the bin is 800. Oh, neglecting friction. Ano daw yung force at point A? Ano yung reaction at F and the reaction at the wall at point E? Okay, ang ituturo ko sa inyo dito is yung pinakamabilis na solution mga engineers ha. Okay, so ang first step mo dyan, halimbawa dito, you have to get the force at point A. So ang first step mo dyan is kunin mo muna yung angle of the lines connecting the center of the cylinders, no? Ayan, let's say ito yung mga centers ng cylinder. O, connect natin ito. Okay, tapos, di ba ito, the diameter is 0.5, o this one is 0.25 lang. Ito is 0.25 lang din. Tama? Okay, so let's say the angle of this line. So, dyan mag-a-act yung ating reaction na sa point na to. O, let's say the angle of this from the vertical is theta. And you can get actually the value of theta gamit lang itong triangle na to. No? Okay, ano ba tong x mga engineers? Oy, hindi yan 0.25 ba? Baka isipin nyo 0.25 ka agad. Hindi. Ang basihan mo dito is ito. Okay, itong dimension na to at saka itong radius na to, di ba? So kung meron ka ditong 800, bawasan mo ng 0.5, this is 0.3 meters lang. Tama? Okay, tapos galing naman dito, papunta dito sa center na to, this is 0.5 meters lang din. O kaya yung value ng theta, the value of theta is simply arcsine lang of 0.3 over 0.5. O ano ba ang value ng theta mga engineers? Okay, ano bang value ng theta? This is 30, 36.87 degrees. Okay, 36.87 degrees. Ayan, tama. Oh, now, to get the reaction at A, try natin na isolate itong cylinder sa taas. Ayan. Tapos ilagay natin yung mga forces na mag-aaka. O unang-una yung weight. Dito yon. Dito sa point na to, meron kang reaction na. And yung mga reaction mo dito, lahat yan compressive. Tapos ito naman yung reaction at A. O, tama? O, ito yung angle theta. O, para makuha mo yung reaction sa A, hindi mag-summation forces vertical ka lang dyan. Napakadali ng solution, no? O, reaction at A lang, cosine of theta and equal ito to 400 newtons. O, ano bang lalabas na reaction sa A, mga engineers? Bakit naging 0.3 yung X? Ito lang yan, engineer ha. 0.8 yung, i-ano mo na lang to. Sobrang nipis naman kasi nitong bin na, nitong container na to kaya pwede mong i-assume na yung 800 din is the clear na spacing na, no? Okay, ano bang lalabas na RA mga engineers? This is 500. Okay, 500 newtons or ayan, 500 unit of force. Okay, tama. Now, pagdating naman dun sa pangalawang tanong, ganito na lang ang gawin nyo para di na kayo mahirapan. Okay, ganito na lang gawin nyo para di kayo mahirapan. Di ba pinapahanap dyan is reaction at point F. O reaction at point F. Ganito na lang ang gawin natin para mas mabilis tayo. Di ba dito, ilagay ko yung mga forces na nag-aaka. O dito, may 400 ka dito. Dito may 400 ka rin. Dito may 400 ka rin. O yung ating reaction dito, tingnan nyo na lang. Di ba wala namang ibang magka-counteract dito sa tatlong to kundi ito lang na surface na to. Di ba kaya yung ating reaction at F, kahit wag ka na mag-compute, 1-2 newtons lang to. Di ba? Okay? Tingnan natin kung parehas ba ng sagot. O tama nga, 1,200 newtons. Okay? And for the last question dito, okay, for the last question wherein kailangan natin kunin yung reaction sa E. O ganito lang gawin mo. I-isolate mo lang itong nasa baba, ha? Okay? I-isolate natin. Ay, nakita nyo na yung sagot. I-isolate nyo lang itong cylinder sa baba. O dito, 1 to 2, di ba? Ito yung kailangan natin. O, this is the center. Meron ka ditong weight na 400.
Tapos dito sa point B, meron ka ring reaction dyan. Alright? Wala po atang sound, sir. Ay, sorry, sorry. Not audible. Okay, okay. Pero, ayan, ganyan lang solution dyan, engineer, or mga engineers. Okay? Sensya na ha, kasi, ah, yan, may problema yung internet ko. Okay? Pero, I hope nasundan nyo rin naman to, no? Madali lang itong problem na to. So, bago mo ako yung reaction sa E, dapat dumaan ka mo dito sa RB. Okay? Makukuha mo yan by summing up forces vertical, and to get RE, ayan, isum up mo lang yung forces along the horizontal. Okay, sige. Okay na tayo dito, no? Dito naman tayo sa isa pang problem. Okay, hindi ito combined footing na problem, mga engineers. Nandiyan pa ba kayo? Yes po, sir. Okay, okay. So, itong problem na to, hindi ito combined footing problem, mga engineers. This is a simple na basic struct problem lang. Well, ganito lang naman ang gagawin nyo dyan, okay? So, sa number one, we have to determine the minimum dimension A in meters such that the resulting pressure shall be uniform. Okay? So sa number one, this one is 1,200 newtons or kilonewton. Ito naman is 800. O di ba, para maging uniform yung pressure dito, kailangan tandaan nyo lang na dapat yung resultant ng lahat ng loads, okay, mag-act sa center or sa gitna ng ating footing, di ba? So dapat, no, itong distance na to is equal lang to L over 2. Okay? So sa case natin, di ba, may given naman na B at saka C. This is 10 meters while this one is 2 meters. Unknown yung A. So pwede mong sabihin, no, etong distance na ito is equal lang din naman to, okay, from this point papunta dito, this is equal lang naman to 12 plus A over 2. So pwede rin na ganyan, no? Pwede rin na L over 2, pwede rin na express na lang natin diretso in terms of the unknown na letter A, no? Okay, now, to get the value of A, so pwede tayo mag-take na lang ng moment about this point. So take ka lang ng moment about the left end,
due to loads, okay? Or due to P1 at saka P2. And the moment, no, due to loads is equal lang to the moment ng resultant, which is R times 12 plus A over 2. Alright? O, we have 1,200 times A plus, 800, multiply ka lang dito ng 10 plus A. The resultant is 2,000 and multiply ka dito ng 12 plus A over 2. From this equation, you can determine na the answer sa ating number or question number 1. Okay, ano bang lalabas na value dito mga engineers? Okay, the value of A is equal lang to 4 meters, no? So, ganun lang ang solution natin pag pinahanap kayo ng, ayan, minimum dimension na or minimum dimension A. So, kahit baguhin man yung loads dyan, importante lang alam nyo na dapat nakalagay siya sa resultant, no? Okay, now for the second question, we have to determine naman the maximum shear of the footing. Okay, assume 1 meter width of the footing. Ayan, may given na P1. Okay, ito is 1,2. Ito naman is 1,2. Ayan, binago yung load. Parehas na 1,2 kilonewton. Okay, the value of A, this is 3 meters. This is 6 and this is 3 meters. So symmetric yung load, no? Pati yung distances nila from the left end and right end parehas lang din. Okay, to get the maximum shear, pwede natin i-plot na lang yung diagram, no? Okay, ano ba yung value nitong Q na to, mga engineers? O, di ba? Ito, this is simply equal lang naman to P1 plus P2 divide mo by L, or this is 2,400 divided by 12, or we have Q na 200 kilonewton per meter. Now, if you are going to plot the shear diagram, ganito lang naman na makikita mo dyan. O, zero ka dito, no? Pagdating dito sa gitna ng ating unang column, this will be, ano lang, again this is 200 kilonewton per meter. So this is 200 lang times 3 or this is 600. Okay, bawasan mo ng 1, 2. This will be negative 600 kilonewton. Tapos, galing dito papunta dito, 6 meters yan. Okay, kaya 6 or negative 600 plus 1 to magpa-positive 600 dito, no? Kilonewton. Then baba ka dito to negative 600 and 0 dito. Okay, kitang-kita nyo naman, no, from the figure. Kita-kita nyo naman from the figure, the maximum shear is, okay, so for number 2, the answer here is equal lang to 600 kilonewton. Okay? And for the last problem or last question, we have to locate naman the point of inflection. O mga engineers, huwag nyo kalimutan itong term na to. Diba? Pag sinabing point of inflection, same lang naman yan with point of contraflexure. Ano pa ba ang ibang tawag natin sa point of inflection? Okay, pwede mo nito tawagin na point of zero moment. Okay, point of zero moment. Okay, pwede rin na this is the point kung saan zero ang curvature. Ayan. Pwedeng iba-iba ni examiner yung pagkaka-state ng term pero isa lang naman ang tinutukoy niya na point of inflection, pwedeng point of contraflexure, point of zero moment, point of curvature. And ang pinakamadaling solution dito, mga engineers, no, to get the point of inflection, ganito lang gawin natin. Ikat mo na lang siya. Tapos, ito yung ating load na 1, 2. Di ba? Ito yung ating uniform pressure na 200. Okay, tapos ito yung iset mo as your X. Tapos ito iset mo as your zero moment. Okay, or itong distance na to, di ba? This is X minus 3 lang. Hoy, grabe naman yung sagot na yan. Take ka na lang ng moment about the right most point ng section na to, ha? Okay, assume ka na counterclockwise or we have 1, 2.
times x minus 3 minus 200 times x over 2. Okay, so tama ang sagot nyo dyan mga engineers, no? The location of point of inflection is 6 daw or 6 meters. O, tama. Okay, 4 meters, 600, and 6 meters. And I will go now to the last problem. O, pasensya na kasi paputol-putol yung internet ko kanina at nawawala yung audio. Pero ayan, I hope na kahit pa paano nakukuha nyo naman yung mga problems na pina-flash natin dito. Okay? And ito matagal-tagal na rin to na hindi lumabas sa board exam. Okay? Yung iba, baka iniisip ang hirap ng solution dito. Pero huwag kayong mag-alala mga engineers. Supposedly, ang figure na nakalagay dyan is 3D talaga pero ginawa ko na lang 2D. Okay? Ang nilagay ko na lang is yung top view ng table ha. Or ayan, meron ka ditong steel plate and meron nakalagay na tatlong poste. Ayan, meron ka ditong poste sa point A, sa point B, and point C. Ayan. Now, ang kailangan natin makuha, una is the reaction at A. O, neglecting the weight of the steel plate. For number 2, the reaction at post B. O, neglecting the weight of the steel plate and the reaction at C. Okay, ganito lang ang solution natin dito mga engineers ha. Mag plane by plane analysis ka na lang. Di ba? So, pwede mong i-twist yung table na to and tingnan mo yung front view niya. And ang front view niyan is like this, mga engineers. Okay, halimbawa, ito yung ating steel plate. Okay? O, itong point na to, let's say this is your point A. And obviously, itong sa gitna, yan yung center ng ating table ha. O, center ng circular table. Then, dito naman sa point na to, o, dyan nakalagay yung dalawang points. Yung B, pwede rin na point C. Di ba? Tama? Okay, so at this point, o, dyan nag-act yung ating W na 1350 newtons. Di ba? And, kung may nakalagay na poste dito sa point A na to, mga engineers, edi merong vertical reaction dyan. Ganon din dito sa dalawang point na to. Meron kang reaction sa point B. O, hello mga engineers, I'm back. Sorry ha. So, oh, okay, so sige, balik tayo dito sa problem ha. So if this is your point B and C, ayan, meron ka din reaction dito ha, meron kang RB at saka RC. Okay, sige, ilagay din natin yung distances ha. From point A papunta dito sa W, this one is 0.5 meters. Okay, galing naman dito papunta sa center, this is 0.4. Oh, by the way, ang nilagay natin dito is yung view natin along the x-axis ha. Okay, now, di ba ang radius nito mga engineers, galing dito from point A papunta sa center, 0.9 lang naman to. E di galing dyan papunta dito is 0.9 meters lang din. Now, pag kinuha mo tong distance na to, let's say x. Okay? This value of x is basically 0.9 times cosine of 60 degrees lang, di ba? Okay, itong distance na to ha. 0.9 times cosine of 60. Okay, now to get the value of the reaction at A, meron na kayong sagot. Tingnan natin kung tama yan ha. To get the reaction at A, mag-take ka lang ng moment about point B or point C. Assume ka na clockwise moment is positive. Di ba? We have RA times 0.9 plus 0.9 of cosine or 0.9 cosine 60. And this is equal lang to W times 0.4. Okay, plus 0.4 plus 0.9 cosine of 60. Ay, bakit ganyan? Okay? So itong value ng W, meron naman na to, di ba? This is 1,350. And ano ba ang lalabas na value ng reaction sa point A, mga engineers? Tama ito. 850 newtons.
Okay? Ngayon, if we go back to the questions, no? For number 2, we have to get the reaction sa point B. Ito. Ayan, reaction naman dito sa point B. Ayan. Reaction at point B. Ayan, may sagot na pala. Ganito na lang para mas madali ha. Para mas madaling intindihin na. Kung titingnan nyo kasi mga engineers, ang distance ng B at saka C from the load, from the load W, di ba parehas lang to? Tama? Di ba yung distance ng point B and C from load W, same lang. Kaya mangyayari, parang ang load na ikikerry na itong poste na to at saka neto, parehas lang yan. Di ba? Okay, yung reaction mo, sabi mo at saka reaction sa C parehas lang. Kaya mangyayari dito, para makuha mo yan, edi i-add mo na lang yung tatlong reactions na to. Di ba? And equal lang yan sa load W na 1350. Di ba? Sinabi naman na neglect the weight uh, of the plate. Okay? So may value ka naman ito. This one is 850. Ito is reaction at B. So therefore, tama itong reaction at B no na nakuha nyo. 250 newtons. Okay, very good. And for the last question, ano daw yung reaction sa C considering the weight of the plate if it has a thickness of 16 mm and unit weight of 77 kilonewton per cubic meter. Okay, for the weight of the plate, 'di ba? This is gamma times volume lang naman ng plate, 'di ba? So this is 77,000. Gawin nating ano to ha, newtons per cubic meter kasi ang given diyan is newtons. Yan, yung iba ha, maging consistent kayo sa units. Okay, tapos the volume is pi r squared. Okay, 0.9 squared and the thickness is 16 millimeters or 0.016. Okay? Ano ba mga engineers ang weight ng ating plate? Okay, the weight of the plate is ayan, 3,135.06 Newton. And from the figure, kitang-kita nyo naman, 'di ba? Ang distance ng A, okay, ang distance ng A, distance ng point B, pati point C from the center, pare-pares lang yan. Di ba itong angle na to between B and C, this is equal lang to 120. Itong angle na to, ganun din. 120 degrees. Okay? And ito naman is 120 degrees lang din. Okay? Equidistant yung tatlong points natin from the load. Okay? Equidistant kasi yung weight dito mag-a-act sa center mismo ng ating table, di ba? Or ng plate. So kaya mangyayari dito, if you want to get the reaction at C, meron ka ng reaction na 250 from the low W. I-add mo na lang dito yung reaction naman natin from the weight, which is ito lang, 3135.06 over 3. And this will give us, okay, so tama yung nakuha yung value, no? So 250 plus 3135.06 over 3. Or we have 1295.02 Newton. Okay, this is our answer naman no for the last question and mga engineers, pasensya na kung naputol ako kanina and nawala yung audio natin. So marami pa namang magko-coach, so marami pa kayong matututunan no. So sa mga nakinig at saka nag-participate, okay, maraming salamat no. And isa lang yung talagang gusto namin mangyari lahat kayo pumasa sa board exam. So again, good afternoon mga future engineers and ayan, ingat kayo ha and good luck and God bless sa inyong board exam. Okay? Thank you. Thank you so much, Sir Jay. Guys, siguro short lunch break lang siguro tayo, no? Be back 1:30 p.m. Kain kayong marami. Kung umabot man ng 1:30 tapos di pa kayo tapos kumain, pwedeng kumain while nakikinig na. Sige, see you. 1:30 p.m.